Hello, magandang araw naman mga kababayan dito sa Amerika, sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Welcome back to Buhay Pinoy sa Amerika dito sa Rodeo TV channel. Ito na naman ang inyong kaibigan, si Teddy Molina, na nakabase dito sa San Francisco at host sa programang ito. At nasa kabila naman sa Los Angeles side, ang ating co-host, walang iba kung hindi si Mr. Dan Nino, ang presidente ng Philippine Global Media Group. Take it away, Dan, na magbati Sa ka ating pa. mga kababayan sa Amerika at sa Pilipinas, nandito po uli kami para magbigay ng kuro-kuro, maghimay-himay ng mga iba't ibang topic o iba't ibang nangyayari sa bayan natin. Dahil kahit na kami nandirito sa Amerika o California, kami pa rin ay nananatiling ang aming puso't damdamin ay nasa Pilipinas pa rin. At kami rito ay naapektahan pa rin dahil mayroon pa rin kami mga kamag-anak dyan. At siyempre, ang uh, ang bayan natin ay divided as of this time. Yeah, Kaya gusto nating ma, mahupa yung mga nangyayari dyan kasi may mga impeachment, may kodita sa Senate, mayroong shooting, may barilan. warning shot sa Senado. So hindi ito magandang pangitain o development sa ating world community. Exactly, pare. At nakakahiya nga sa mga kaibigan natin dito sa Amerika dahil mga kaibigan, actually, isa sa mga headlines sa mga major American news channels, yung nangyari dyan sa atin sa Pilipinas, yung shooting incident sa Senado. At maraming nagtatanong sa amin ng mga kaibigan natin tungkol doon. Kaya kami naman ay very much concerned sa inyo, kaya bumabalik kami sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto kong i-congratulate na naman for the second time in a row ang ating co-host. He was just selected and adjudged as the Filipino American Journalist of the Year ng the Outstanding Filipino Awards Group na nakabase sa Los Angeles. Congratulations, Dan, again. Thank you, Ted. I'm Bidatas at May. It's an honor, yet I'm humbled. And I didn't expect this one, but I was unanimously selected by the majority of the nominators or members of the committee. So this Sunday, I'll be conferred that prestigious award, and I'm humbled. Well, you deserve it, pare, if you ask me. Ah. You have been a top Filipino-American journalist in Los Angeles since I know you. Since I arrived in America, I have learned about the work you're doing in Los Angeles. May kaibigan, sa pagbabalik namin sa podcast nito, ito ang mga headlines namin na itatakil sa ating podcast ngayon. Number 1, si Senator Bato nag-eskapo. NBI pumalpak sa pag-aresto. And the second headline, nagpalit liderato sa Senado, may pag-asa baba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, yan po ang itatakil namin ngayon sa programang ito. Namin ni Dan at kayo po ay inimbitahan namin na
please continue watching dahil maraming exciting details na naming i-share sa inyo. Lalo na ang aming mga nakalap na mga reaksyon ng mga kapwa nyo Pilipino sa Amerika na nababahala sa mga nangyayari dyan. Okay, Dan, ang unang topic muna natin bago yung impeachment trial. Yung unang headline, si Senator Bato nag-eskapo, NBI pumalpak sa trabaho. Okay, what's your take on that? Alam mo, Ted, hindi ako nagtataka kung bakit umeskapo or nag-escape si Bato de la Rosa dahil kung nandoon siya sa Senado, siyempre, he doesn't or he won't feel comfortable because paano siya maliligo doon or meron bang bathroom sa Senado? At saka, no, kung nandun siya, the Damocles is on his head. The sword of Damocles. Kasi palaging may mangyayari dyan o may kakaroon ng warrant of arrest dyan. So, hindi siya safe dyan kahit na he's protected by the Senate. But Bidatas may, like what happened to former Senator Laila de Lima, he was arrested at the Senate. She went home first to say goodbye to his family, to her family, and then came back to the Senate, and she was arrested there. So I hope Rogelio de la Rosa will be man enough to face the consequence, to face the music. Dahil, alam mo, kahit na ganun nangyari, he has to answer his crime against humanity because he was the implementer of the war on drugs, killing of innocent population, innocent people in the Philippines. He's the implementer. Kaya kahit na umiskapo siya, Ted, yung kanyang konsyensya, hindi pa rin mananahimik dahil kahit lumayas ka, nag-escape ka, pero palagay mo, yung konsyensya mo won't bother you. It will bother you wherever you are. Nakakarma ka na ngayon, Rogelio Bato. I hope meron siyang konsensya, pare. I'm just kidding. Kaya nga Bato, di ba? But I'm just kidding, guys. Pero in addition, Ted, alam mo, kaya siya sinaserve ng warrant kasi remember hinamon ni Bato si Trillanes, although at first former Senator Trillanes, I was not I did not have faith in him, but this time medyo I'm beginning to admire him because he has the balls. He has the balls, that's the right word. You know, kasi di ba hinamon ni Bato si Trillanes, if you want you can arrest me and you can even put the chain to my hands. Sabi niya, ngayon tinutuon ni Trillanes. Pero tumakbo naman. Kaya hindi siya makakatakas in the law of the Philippines. Or hindi siya makakatakas dyan. At saka sa warrant of arrest ng ICC ka mo. Yeah. Alright. Pero ngayon pare, ang nagtataka lang ako kasi mayroon silang valid warrant of arrest galing sa ICC. Which we now know na meron talaga. Shown by NBI. By the NBI and even Senator Trillanes. Trillanes, yes. Na secret, they call it secret warrant of arrest. And the date of the issuance of this warrant of arrest was November 25, if I'm not mistaken. Last year. Yes, last year pa. Talagang meron. So, totoo pala yung sinabi ni Ombudsman Remulla noon na meron. That's right. Na kaya nagtago. At meron din sigurong sources si General Bato de la Rosa. Alam mo na, intelligence officer yan. Nagsabi sa kanya na totoo yung sinabi ni Ombudsman Remulla. So, nagtago siya kaagad. But,
You know, ang masasayangan ako, there was only one big chance. After 6-7 months na nagtago siya, nagpakita siya finally sa Senado. And the NBI had earlier information na pupunta siya mag-attend sa Senado. Because kailangan ang boto niya. Precisely, Ted. Boto niya para magpalitan ang leadership ng Senado. Now under the hands now of Senate newly minted Senate President Alan Peter Cayetano. So very vital ang kanyang Presence of. boto and presence doon. So that's why he took the risk. Pero Correct. ang problema, merong advance information ng NBI eh. Napupunta siya. That was the only chance, the best chance for them to arrest him. Pero Right. ano nangyari? Nakita natin ang clumsiness ng NBI sa pag-serve sa warrant of arrest sa kanya. Una, 2 babae ang ginamit nila na mag-serve. Pero alam ko maraming backup yun na NBI. Correct. Pero 2 babae muna. Thinking na dahil babae siya, she would be courteous, maybe, and Right. respectful to the ladies, at he will turn himself over. Pero hindi nangyari yon, di ba? Oh, yeah. Tumakbo. And yet, sa tatakbuhan niya, walang advance team ng NBI agents na siya na sinalubong siya sa staircase, di ba? Correct sana. Was none. So, even as I am not even a military man or even a paramilitary man, I'm just an ordinary civilian. It's very basic. Kasi kailangan meron kang advance na puwersa sa tutunguhan niya in case tatakbo, merong sasagupan sa kanya doon. Bakit wala? Kasi ganito, Ted, yan, ganito. In other words, naisahan sila ni Bato. Pero merong rason naman dyan daw. Anong ibig sabihin nito? The NBI was only prepared to arrest him formally na hindi nila kinonsider ang worst case scenario, and which is na tumakbo. Sana merong blocking force na tinatawag nila doon sa direction na tutunguhan niya. There was no deployment of a blocking force there. Despite the fact na pwede silang pumasok sa Senado because binigyan sila ng permiso by the Senate then under the leadership of Senator Soto. Hindi pa nag-change ng Senate leadership, di ba? Inamin naman ni NBI Director Melvin Matibag na nagpaalam sila sa Sergeant at Arms. And so, they were allowed to enter the building. And yet, nobody entered the building to serve as blocking force in case na tumakbo. And that's what he did, tumakbo. Now, another point na hindi ko maintindihan, tumakbo siya, mahabang tinagbo niyang staircase na talisod siya. Bakit wala pa rin nakahabol na NBI agent? So, nagtataka ako, were they really there to arrest him or they were only there for show? No. Na hindi na nila talagang arestuhin. That's a big question mark kasi tinatanong din ako ng mga kapwa Pilipino natin dito sa Northern California. Karamihan sa kanila ex-military officers. And walang preparasyon ang NBI, it appears. Okay. Sa worst case scenario na baka tatakbo at tumakbo nga. Pero ganito, Ted. Okay. Pero ang explanation ng bagong Sergeant at Arms sa Senate, si Aplaska, wala daw nakipag-coordinate sa kanila from the NBI. Kaya they were caught off guard. Kaya ang nangyari dyan, nung dumarating na ang mga NBI sa mga ibang law enforcement officer, nag-warning shot ang kampo ni Senate Sergeant at Arms. Remember pare na hindi siya ang kausap nila. Bagong pasok lang na Sergeant at Arms yan.
Right, kasi he Ito yung replaced the old Sergeant Arms. inapoint ni Alan Cayetano. Alan Peter Cayetano nung pag-upo niya Senate President. Ang ibig kong sabihin, nakausap nilang Sergeant at Arms, yung Sergeant at Arms na incumbent before Nag-resign. before pumalit si Alan Peter Cayetano. So there was clearance for them. Kasi nakipag-coordinate sila doon, hindi kay Ah, sa bago. Kasi hindi pa siya nakaupo yung bagong Sergeant at Arms. Yung pa ring dati na during oo. the term of Senator Soto. And so, Pero alam mo, dahil mayroong kanito why twist did they ito. not deploy a blocking force? Yeah. Mayroong twist ito, Ted, kasi ito pala si Sergeant at Arms, bagong Sergeant at Arms si Plaska, classmate pala ni Senator Bato de la Rosa at siyang nagrekomenda kay new Senate President Alan Peter Exactly. Cayetano. Yeah, pero umupo lang siya doon nung nag-umpisa yung formal session ng Senado, declaring all the seats vacant para makaupo si Cayetano. Alan Peter Cayetano as Senate President. But ang pagpasok ang timeline dito ng pag-aresto sa kanya ng NBI ay bago nagumpisa ang session. Kaya nga kailangan siyang pumasok sa session, di ba? So Oo. nasa labas pa siya. So inabangan nila doon. Inabangan nila, binigyan nila ng kopya yung dalawang babae na NBI agents. Well, I don't have any prejudice against women in the law enforcement service. Pero, instead na mag-surrender, tumakbo siya eh. Si Bato eh. Doon sa direction na tatakbuhan niya, walang blocking force ng NBI. Oo. So, ano talaga ang intention ng NBI doon? They were just for show. Talagang payagan nilang tumakbo, kaya walang blocking force. So, maraming question, pare, tungkol sa ginawa ng NBI, sa mga lapses nila na ganyan. Kasi nga, it's supposed to be, if you are a military enforcement officers, nako-coordinate yan, yung Sergeant at Arms, the NBI, the PNP, CIDG, kailangan, kasi they are the law Exactly. enforcement officers of the government. Pero ang nangyari, walang robust Yeah. coordination, kaya nagkaroon ng bungling. Pero alam mo rin, Ted, Pero pero hindi yan ang kaya nagpunta doon si Bato de la Rosa dahil meron din siyang political and personal interest. In yeah, fact, ang nag-drive sa kanya pala doon, si Senator Alan Peter Cayetano para makaboto siya at makadagdag yung boto niya and para and, maging bagong his Senate vote was President pivotal. si Alan Peter Cayetano. So, they have this political and personal interest. Exactly, kaya nagpunta lang siya doon at the risk of being arrested because kailangan ang boto niya, very crucial yung boto niya para Correct? mapalitan si Senator Soto. So, nanalo sila. But the thing here is, umiska po nga eh. So, nakakatawa ang labas sa atin na taga-Masid, nangyayari sa Pilipinas. Oo nga. How one person can really run away They from blocking bungled it. forces. Even if he's Walang, a senator. There's nobody is above the law, di ba? yeah, no one is above the law, but So, minsan nangyayari yan, di ba? all right. So, anyway, Di ba ganun din nangyari kay Kuno, si Honasan, he was there miles away from Manila Bay, pero all right. escape siya kasama ang kanyang mga guard. Kaya Anyway, everything, sa iba yung mga PMA graduate yan, they know yeah. All what right, to do. pare. Kaya nga, so tungkol sa mga mista, di ba? Oo. May mga connection din si Bato sa mga mista niya sa PMA. That's the reason siguro na hindi pulis. Oo. Hindi pulis ang dineploy na mag-aresto. Yeah. Kasi, Mista niya si Aplaska eh. o nga, ang ibig ko sabihin, bakit NBI ang nag-aresto, hindi PNP?
Oh, walang coordination. Kasi, hindi. Yung warrant of arrest binigay sa NBI. Correct, Hindi sa correct. PNP. So in other words, yung nagbigay sa NBI, wala silang trust sa PNP. Kasi NBI binutusan. Oh, yeah, right. Now, walang kopya ang PNP. So how do they Walang, implement the arrest? So dinala kay sa NBI. And why NBI hindi PNP? Yan ang yun isang lang. Hindi katulad ah, nga hindi katulad nung when tanong. Rodrigo Duterte was Yeah. arrested, it was Alam mo ko, alam led mo by ko, the PNP. sa tingin ko, kaya hindi sila nagtiwala sa PNP kasi yung mista culture sa PMA. Oh. Eh, maraming PMAyer sa PNP pare. So, Mhm. NBI ang pinagkatiwalaan.